Sige po. Wow. Okay po, Good Sis evening Eden. po sa Good lahat evening po. sa Biblical Apostolate. Welcome. Naririnig niyo po, sister? Hello? Yes po, Sounds lapit niyo lang po. po kayo ng konti dahil medyo mahina pa po. Yan. Okay, magandang gabi po uli sa lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay yung napagnilayan ko po yung naging pagbasa ng nakaraang linggo. So, ito po yung mga bagay na tumimo sa aking isip. Una, yung pagkilala kay Jesus. So, gaano mo kakilala ang Panginoon? Siyempre, iba po yung pagkakaiba ng salitang kilala sa salitang kilala. Mas close yung kilala kasi mas deeper, ibig sabihin. Hindi lang siya kilala, kilala ko siya, pero mas maganda yung kilala ko siya in all aspect of his being a person. So, gaano ko kilala ang Panginoon? So, sa Ebanghelyo, hindi agad nakilala si Jesus ang kanyang mga alagad. So, for whatever reason, siguro dahil alam nila na namatay si Jesus, may takot sila o kung ano man yung feeling nila na gano'n naman at times, may takot sila. Ngunit sa isang pagkakataon, bakit sila natatakot? Natatakot sila sa mga alalahanin. Natatakot tayo kasi hindi bukal sa puso ang ating pananalig. Pero andoon pa rin yung pagkilala nila, kaya nga lang natatakot pa rin sila, doubtful sila, medyo may tension sa huling nangyari. Sa pangalawang pagkakataon, pinatunayan nila yung pagmamahal nila kay Jesus. Kasi bagamat nalayo sila ng kaunti sa Panginoon, pero naipakita nila ang pagmamahal nila sa Panginoon sa pamamagitan nung yung mismong salita, no? Yung mismong salita ng Panginoon na ako ito, tutulungan ko kayo mangisda, itapon nyo ang inyong, ano yon, yung lambat sa kanang bahagi. So, very familiar sila sa relasyon nila sa Panginoon. Kaya agad nila yung sinunod, no? Sinunod nila yun ng agad-agad. Pinakita nila sa Diyos ang pagmamahal nila kay Jesus. Hindi lang sa word of mouth, kundi sa action. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay makikita din, no? Makaka-relate tayo dyan sa pagmamahal natin sa kapwa. Sabi nga, loving our neighbor is the best expression of our love for God. And then yung third one, yung pagsunod kay Jesus, no? Ang pagsunod kay Jesus o sa Panginoon is unconditional. Ibig sabihin, no ifs, no buts. Pag sumunod tayo with all our heart, uh, lumakad tayo ayon sa kanyang landas, which sometimes entails sacrifice on our part. Um, we deny ourselves and embrace His will. So matuto tayong hangarin natin ang pagsasakripisyo sa sarili para sa kapakanan ng iba. So yun lamang po. Maraming salamat. Thank you po, sister, for the opportunity. Maraming maraming salamat po sa inyo, Sister Eden. Ngayon po ang ating pong opening prayer ay ibigagay po sa atin si Father Rino Enopena. So si Father Rino is there also. Good evening po, Father. Welcome Good po. evening, sister. Okay na. Opo, Father. Okay. Lagay natin ang sarili sa presensya ng Panginoon. Mapagmahal na Ama, kami dumudulog sa iyo ng may pagkabahala sa mga pangyayari sa aming mundo ngayon.
ang patong-patong na mga kaguluhang gumagambala sa kapayapaan ng aming panahon. Mga bahagi ng mundo na may gutom, karahasan, katiwalian, digmaan, at iba't ibang kalamidad. Hinihiling naming pagkaluban mo kami ng kaliwanagan sa kahalagahan ng mga bagay na magkaloob sa amin ng tunay na paglago, pakikipagkaisa at pakikipagkasundo bilang iyong mga anak na pinagkatiwala ang mga siwa sa mundong iyong bigay. Ang aming pagsaliksik sa ipinahayag mong kaalaman at karunungan sa banal na kasulatan, makamtan nawa namin ang minimithing kabanalan, kapayapaan at kaligtasan sang-ayon sa pangako ng binyag naming natanggap sa ngalan ni Jesus. Hinihiling namin ito sa kanyang pangalan na anak mo na siyang naghaharit na bubuhay na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po, Father. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong panalangin at ating tawagin po ang banal na Espiritu para sa kanyang mga biyaya, especially po ng karamihan at pagkakas. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita.
Ngayon, babasahin po ang tagabasa po para sa atin ng Ebanghelyo sa susunod na linggo ay ang ating pong kapatid, si Brother Romy Templo Nueva. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Paborito sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa So, maging tuloy ang ating pamimilay sa pamagitan ng isang awitin.
Ngayon natin papakinggan ang ating mga kapatid na magbabahagi ang kanilang reflections tungkol po sa ating Ebanghelyo. Ang una po mag-share ay si Brother Eloy Marcelo Ayala. Tama po ba? O Sister Mariette? Opo, Ah, Brother Eloy po. sige Ayan, po, Brother Eloy. Good evening po. magandang gabi po sa inyo lahat, mga brother and sister ng Arkham. Ako'y nagpapasalamat, medyo napagbigyan ako nitong gabing ito. Ang mga nakaraan, di ako nakapagsasalita eh. Maraming salamat po sa inyo lahat. Itong binasa po nating Ebanghelyo sa ngayon, ito po ay karugtong nung chapter 10 ng Ebanghelyo ni Juan, na kung saan nagsisimula yung tinatawag na mabuting pastol. So, itong mabuting pastol na ito, parang dito nung nagsisimula yung tinatawag na parang nagsisimula sa Jesus dito nang gumagawa na siya ng kawan. No? Ngayon, tignan natin, ano ba ang pastol? Pero kung titignan natin sa Old Testament, yung pastol, mga Asian na during the time ng biblical times noon, pag sinabing pastol, it refers to leadership. So, leadership siya ng mga sheep. Iba yung shepherd, iba yung sheep. Ngayon, itong mga leader na to, kuminsan tinutukoy ito ng Biblia na maaari itong leader na to, maaari ang Diyos mismo ang leader, o kaya hari ng Israel, o kaya naman hari ng Mesiyas. Ngayon, ano ba ang trabaho nitong pastol? Ang pastol, ang ginagawa niyan, inaakay niya yung mga sheep, yung mga tupa, o inaakay niya yan. So meron isang kawan na ginawa nagpapastol niya, may ginawa. Doon niya pinapasok yung mga sheep, yung mga tupa, doon niya pinapasok yan. Ngayon, pagkagabi, binabantayan niya yan. No? Binabantayan dahil baka mamaya biglang matake yung mga tinatawag na predator o mababangis na hayop, baka biglang puksain yung mga tuparon. Kaya merong hawak na tungkod yung ano na yan eh, yung nagpapastol na tapos parang may nakaikot na ganun. Parang yung tungkod ba ng mga bishop. O, ganyan yan. Kaya yan pagka medyo naliligaw ng konti yung tupa, na ano lang doon sa liig yan. Binabalik yan. Ngayon, itong mga tupa na to, sa umaga, nilalabas yan ng pastol. Nilalabas yan. Pinapasyal yan. Dahil tapos na sa kulungan, ipapasyal naman yan. Itong mga pastol na to, pagka narinig ang boses ng mga tupa, yung boses ng nagpapastol, madali niyang maintindihan. Alam niya kagad kung sino yung amo niya. Madali niyang maintindihan yung amo niya. Samantalang ito namang mga pastol na iba, kaya nga binanggit dito ni ng gospel kanina, sabing gano'n wala kayo sa aking kawang kaya hindi niyo ako maintindihan. Kaya itong mga pastol at saka itong mga nagkakaintindihan na sila, meron na silang tinatawag na relasyon, nagkakaintindihan na sila. So, ano itong tinatawag na kawan? Kung titignan natin itong kawan na to, ito yung simbahan na church. Ito na simbahan Ngayon, kung titignan natin yung chapter 21 ng John, chapter 21, meron dun binanggit si Jesus na tinawag si Simon Pedro na Simon, anak ni Jonas. Sabi niya gano'n, iniibig mo ba ako? 3 beses yung tinanong. Sabi ni Pedro, opo, iniibig kita. Okay. 3 beses yun. Ngayon, kaya ako binanggit ito dahil ito pala yung chapter din na ginawa niyang kawan. Ito na pala yung sinasabi na sabi kay Pedro, alagaan mo ang aking tupa, pakainin mo ang aking tupa. Ito pala nakahanda na Kaya, yung chapter 10, ito man meron ng reflection dito sa chapter 10. Ito na yung kawan ng umpisa na. So ito na yung simbahan No? Kaya nga, tayo, si Jesus, hinubog tayo sa pamagitan ng kanyang kawan. Kung titignan natin yung tinatawag na kenotic pattern or kenosis, no?
Sa chapter 2 ng Philippians, makita natin doon na, mababasa natin doon na si Jesus, nagkatawang tao, namuhay bilang tao, at namuhay sa atin bilang tao. So ito na pala yung pag-asa natin. Meron na palang aakay sa atin ng unti-unti. Ito na yung huhubog sa atin. Paano tayo hubugin, Jesus? Kung titignan natin yung paghubog sa atin sa kawan, tinatawag ito yung cruciform way. Cruciform way, na ibig sabihin, minomolde tayo na ni Jesus dito eh. Minomolde. Sa pamagitan ng pagmamolde, sa pamagitan ng kanyang cross. Now, balikan natin yung, Genesis chapter 1, creation story. Hinubog tayo ng Diyos sa pamagitan ng alabok. Di ba? Tapos hiningaan tayo ng kanyang espiritu, nabuo tayo bilang tao. May nakialam. Yung nakialam, nagsalita dito sa tao, kay Adan. Ngayon, naniwala naman to si Adan doon sa fake news ng kausap niya. So, anong nangyari? Ang tao, bumagsak. Nung bumagsak ang tao, patay. Kaya pagdating sa New Testament, kaya nga pagdating po sa New Testament, no, pagdating niya sa New Testament, yung sinasabing cruciform way, no, cruciform way, no, yun na yung humuhubog sa atin pagdating dito sa New Testament. Inano na tayo, hinubog sa natin tayo ng kanyang krus. Kaya nga, ang kawan na sinasabi natin, yan na yung simbahan. Ngayon, sinasabi dito ng gospel, sabi, ako ang ama ay iisa. Ako ang ama ay isa. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Isa sila, hindi lang sila sa posisyon nagkakaisa, hindi lang sa action nagkakaisa, kundi sa divine power and divine nature. At the very being, yung pagiging ganap nila, nakasama ang banal na espiritu. Yan po ang main ang gospel natin po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Brother Eloy. At ngayon, ang susunod po si Sister Tess Milano po na magbabahagi po sa atin ng kanyang sharing at reflection. Magandang gabi po. Gandang gabi po. Magandang gabi po, sister, at saka sa lahat ng Arca Ministry. Nadidinig po niyo po, sister? Yes po. Opo. May babahagi ko lang po sa ating gospel reading. Napakaganda pong pagnilayan ang Panginoon, ang aking pastol. Kasi sa aking buhay bilang isang naglilingkod dito sa simbahan, marami pong pagsubok na dumarating, lalo na kapag ikaw ay isang leader. Makikita mo dapat nakikita sa iyo yung kababaan ng loob, yung hindi ka ibig sabihin, mahaba ang pasensya. Maraming pagsubok na dumarating dahil sa mga panahon ng mga pagsubok natin sa buhay, sumasabay yung sa paglilingkod mo yung mga suliranin. At minsan kapag napapakinig ko ito sa ang mabuting pastol, lalo na kapag inaawit sa atin sa simbahan, kadarama ako ng lakas ng katawan, kahit na hirap ka sa dahil sabi nga, ang mabuting pastol ay may malasakit sa kanyang kawan. Yung mga sumusunod sa iyo, dapat ipakita mo sa kanila ang isang magandang ehemplo bilang isang nagpapastol. Tulad ni Jesus, ganun din ang dapat nating gawin. Nag-aalay tayo ng buhay, isinasabuhay ang mabuting gawa, aral ng Panginoon para sa ikabubuti ng lahat. Yun lang po, sister, at magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Brother Eloy ay Sister Tess po. Salamat po. May God bless you more po. Ngayon, tayo po ay magpapatuloy po sa babahagi, pag-aaral, kikinig na pagbibigay po sa ating
Director si Father Ado. Good evening po, Father. Magandang gabi mga Bible Apostles, Bible Coordinator sa ating mga Bible Apostles from Santo Niño de Tondo Parish kay Father Rino. Salamat sa pagbibigay ninyo ng panahon at ng mga karunungan at yung mga magagandang mensahe ngayong gabi. No? At ngayon po ay pinagninilayan natin yung Ebanghelyo sa darating na linggo, ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At every year, alam naman natin yung fourth Sunday of Easter ay yung Good Shepherd Sunday. No? Palagi yan, no? Linggo ng Mabuting Pastol. Sa ibang mga bansa nga, ito yung day ng mga ordination ng mga pari. No? Upang yung mga pari ay magkaroon din sila nung awareness, no, na sila ay tinatawag, no, ayon sa puso ng mabuting pastol. No? Mahalaga po ito. Ngayon, maraming magagandang linya o talata dito sa ebanghelyong ito. Ngunit yung unang-unang sinabi ng Panginoon na ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. No? At mahalaga iyon. Mahalaga yung ugnayan ng kawan sa pastol at ang ugnayan na yun ay nangyayari sa pamamagitan ng tinig. No? Nung nag-aral po ako sa Israel, maganda sa Israel, lalo na sa bandang north, no, sa Galilee, kasi maraming ano ron na greenery, no? Luntian yung mga bukid doon. Sa south naman kasi medyo disyerto. No? Ngayon, ang mga Israelita, lalo na nung panahon ni Jesucristo o sa Lumang Tipan, isa ito sa kanilang mahalagang gawain, no? Yung magpastol ng kawan. No? Halimbawa, si Haring David, di ba? Siya ay pastol bago siya tawaging maging hari. Ngunit ang gawain ng pastol ay hindi madali, no? Kasi kailangan nilang lumayo. Halimbawa, sa mga villages naman kasi, hindi naman ganun karami yung pastulan, no? Yung mga damo nakakainin ng mga kawan. No, lalo pa nga kapag magwi-winter na, no? Talagang namamatay na yung mga halaman sa sobrang lamig. Kaya ang ginagawa ng mga pastol, sila ay lumalayo, no? Halimbawa, kapag tapos ng winter, no, mga bandang February, March, April, May, June, lumalayo sila. Naghahanap sila ng malalayong bundok, no, kung saan sila nagpapastol. At minsan talaga hindi sila nakakauwi sa kanilang mga pamilya. No, para habang lumalapit yung winter, halimbawa spring medyo malayo sila, pag summer na palapit na sila sa kanilang lugar, at pag winter na yung mga natitirang damo na malapit na sa kanilang lugar, doon na nila nilalagay yung kanilang mga kawan, no? Ayun yung tinatawag na pastoralism, no, sa bayang Israel, no? Of course, ngayon medyo moderno na, no? Kaya nang bumili o magtanim ng mga damo. Noon kasi talagang umaasa lang sila sa lugar na saan nila pwedeng dali ng mga kawan. Ngayon, ang gawain ng mga pastol, halimbawa sa isang nayon o isang baryo, sama-sama sila nalalayo. No, dahil merong strength in numbers eh. Kapag mag-isang pastol ka lang, kasama mo yung kawan mo, pwede naman, pero hindi ka makakalayo dahil sa panganib ng mga bababangis na hayop o ng mga tulisan. Kaya nga sa isang nayon, halimbawa merong 20 pamilya, 20 tao yung pastol doon, na magsasama-sama sila, dala nila yung 20 kawan. Maganda nga yung konsepto na ito. Lalayo sila at pagdating nila sa isang lugar, maghihiwa-hiwalay sila sa umaga. At pagdating na nung gabi, magsasama-sama na sila, no? At meron silang pwedeng gawing sheepfold, no, yung parang babakuran nila. O kung wala naman, walang pagkakataon, yung mga kawan ay magsasama-sama, halimbawa mga 2,000, 3,000 tupa sa gabi. Sa umaga magkakahiwalay sila, sa gabi magkasama-sama, at yung mga pastol na magkakasama rin ay nakapaikot, no, doon sa kawan. Ibig sabihin, walang makadadaan papasok doon sa kawan ng mga tupa kung kailangan mo nang dumaan sa mga pastol. No, kaya nga kung babasahin natin itong John chapter 10, maganda kasi sabi ni Jesucristo rito, ako ang mabuting pastol, ngunit ako rin ang pintuan. At totoo, walang pwedeng pumasok doon sa mga kawan na hindi dumadaan sa pastol. At sabi ng Panginoon, no, na kaya niyang ibigay yung buhay niya sa kanyang kawan dahil ang totoong pastol, ang mabuting pastol ay hindi bayaran. No?
Yung bayaran daw, nasa Biblia sinabi ito, no, kapag dumadating na yung lobo o yung asong gubat, ay inuuna niyang iligtas yung kanyang sariling buhay at hinahayaan niyang mangalat yung kawan. Ang mabuting pastol ay kaya niyang ibigay yung kanyang buhay. No? At ito yung konteksto nung sinasabi ni Jesucristo. Kaya siya mabuting pastol dahil gusto niyang ialay yung kanyang buhay. Walang ibang pwedeng pumunta sa kawan, manakit sa kawan, kumuha sa kawan kung hindi dadaan sa kanya. No, kaya nga siya ang mabuting pastol, siya rin ang pintuan. Ngayon, kung bibigyan natin ng diin yung tinig ng pastol, ito nga yung pinag-uusapan natin sa gabi, magkakasama-sama sila, pati yung mga tupa. Kaya nga, sa umaga, hindi mo na alam kung paano sila paghihiwalayin. Pero ang bawat kawan ay nasanay na training sa tinig ng pastol. Kaya nga kung may dalawang pastol na magkakasama, may kanya-kanya silang sing-song na pwede nating sabihin o tono o himno no, na bibigkasin at makikilala nung kawan nila yung kanilang pastol. At maghihiwa-hiwalay yun ha. Nakakita na ako nito kahit magkasama-sama magulo. Akala natin hindi na nila makikilala kung sino yung pastol. Pero dahil na-train sila sa tinig ng kanilang pastol, hihiwalay sila dun sa iba at hahanapin nila kung saan nanggagaling yung tinig ng kanilang pastol at doon sila sasama. At mahalaga ito. No? Ngayon, ang isang nawawalang tupa, kadalasan daw ay isang batang tupa pa. Hindi pa siya masyadong sanay doon sa tinig ng kanyang pastol. Ibig sabihin, hindi pa matagal yung panahon na pinapakinggan niya yung tinig ng pastol, kaya hindi niya pa maintindihan. Minsan, inaakala niya na yung ibang tinig ay ayun yung tinig ng kanyang pastol. No? Kaya naliligaw daw yung tupa, lalo na yung batang tupa no, na maraming tinig pang napapakinggan at hindi niya pa totoong alam na isa sa isip na isa sa puso yung tinig ng kanyang pastol. Kaya siya naliligaw. No? At mahalaga ito. Ngayon, yung naliligaw na tupa, nasa ano rin ito, ebanghelyo, no? Kayang iwan ng mabuting pastol yung 99 na hindi naliligaw para hanapin yung isang naliligaw. At ito yung sinasabi rito ng Panginoon, walang makakaagaw, walang makakakuha sa aking kawan, sa ibinigay sa akin ng Ama. Hindi sila mapapahamak. Bakit? Dahil nga ang mabuting pastol ay hahanapin yung nawawala. No? At ito ay napakagandang karanasan para sa ating lahat. No? At alam, kaya namimiss ko si Pope Francis, no? Isa sa mga linya no, na tumimo sa atin lahat, lalo na sa mga pari, yung sinabi niya na ang mga pari raw ay dapat magkaroon ng amoy ng kanyang kawan. No? Katulad ng pastol, kaamoy niya yung kanyang kawan. Yung mga pari raw, dapat ganun din ang amoy. Ibig sabihin, kung ano yung buhay ng kawan, ganun din yung buhay ng pastol dahil kasama niya yung kawan. No? Ibig sabihin ni Pope Francis noon na lumabas naman kayo mga pari, wag lang kayo dyan sa parokya. No? Pumunta kayo sa mga gilid-gilid, sa laylayan ng inyong parokya. Hanapin natin yung mga nawawala. At ayun nga yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol ay hinahanap yung nawawala. Lalo pa nga't hindi pa sanay sa kanyang tinig. Ngayon, mahalaga rito na maunawaan natin, unang-una tayo ay ang kawan ng Panginoon. At kailangan nating matuto na makilala ang kanyang tinig. At paano natin ito gagawin, no? Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita araw-araw. At napakaganda nga na dito tayo sa Biblical Apostolate, no, talagang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makinig ng kanyang salita araw-araw. At kapag na-attune o nasanay na yung ating pandinig sa tinig ng pastol, alam na natin kung may ibang tinig na maglalayo sa atin sa Panginoon at sa kawan. Alam na natin at hindi na natin susundan iyon. At ito rin yung mission natin. No, dahil tayo ay pinastulan ng Panginoon, tayo rin ay inaanyayahan na magpastol sa iba gamit ang salita ng Diyos. Ito nga ang mission ng Biblical Apostolate. Yung sanayin din yung mga ibang tao na hindi pa sanay sa pakikinig ng salita ng mabuting pastol. Masanay din sila, mabigyan ng pagkakataon na makilala nila ang mabuting pastol.
hanapin din daw natin, no, bilang biblical apostolate yung mga tupang naligaw, nawawala dahil nga hindi sanay sa tinig ng pastol. Mahalaga iyon, no? Ngayon, ang tanong, sabi rito ng Panginoon, kilala nila ang aking tinig at nakikilala ko sila. Kapag binasa nga natin yung buong John top chapter 10, sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang bawat tupa ay mayroong pangalan sa akin. Nakikilala ko sila. Napakaganda nito ha. Hindi lang tayo kilala ni Jesucristo na isang kawan na sama-sama, isang buong grupo. Kung hindi individual, bawat isa ay kilalang kilala ng Panginoon. No? May pangalan tayo sa Kanya. No? At mahalaga iyon. No? Kasi kung titignan tayo ng ibang tao, halimbawa, biblical apostolate, ayan, sama-sama yung mga yan. Hindi naman nila tayo kilala eh. Ganon din kapag tinignan mo yung kawan, parang pare-parehas lang yung tupay, yung balahibo, yung tunog ng anong tawag nun, yung bleating, no, yung amoy, yung mata, pare-parehas lang naman yan eh. Pero sa pastol, bawat isa ay may individual na katangian. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang pastol, nandoon na nung nasa sinapupunan pa yung tupa. Nung ipinanganak yung tupa, nandun na rin siya. Nung unang naglakad yung tupa, nandun yung pastol. Nung unang kumakain yung tupa ng nasugatan, yung naaksidente, nandun palagi yung pastol. Sa buong buhay ng tupa, nandun yung pastol. Kaya, bagamat sa ibang tao na walang kaalaman sa kawan, hindi nila makikita yung individual na katangian ng bawat tupa, sa pastol, kilalang kilala niya. At napakagandang pag-isipan yun. Sabi ng Panginoon, kilalang kilala ko kayo, nakikilala ko kayo. Kaya nga kung may mawala man isa sa atin, hahanapin talaga ng mabuting pastol. Gusto kong ulitin, nasabi ko na ito nung isang taon, na noong 13th century may isang monghe na nagpainting ng Good Shepherd. Etong background ko, Good Shepherd ito. No, pero yung Good Shepherd na painting niya, yung binti ng mga tupa ay may benda, may bandage. Bakit? Ang ginagawa pala ng mga pastol sa mga tupang na laging naliligaw ay dinidislocate yung joints. Masakit yun. No, pero kapag na-dislocate yung joint daw nung tupa, kaya may benda yung painting ng isang monghe, kasi hindi makakatayo o hindi makakapaglakad ng malayo yung tupa. Ang ibig sabihin, hindi siya malalayo, hindi siya maliligaw at mananatili siya ron sa kawan. Ngayon, yung paggaling daw nung joint, siguro mga 6 to 8 months, yung 6 to 8 months na nananatili yung tupa ron, ay unti-unti na siyang nasasanay sa tinig ng pastol. At hindi na siya maliligaw. Paggaling niya, lumakas man yung kanya mga binti, hindi na siya lalayo. At mahalaga ito, minsan talaga ay tinatama tayo ng Diyos. Minsan kailangan tayong pitikin, minsan kailangan tayong balian para lang sabihin na, oy, naligaw ka na naman. Manatili ka rito, no, at makinig ka sa aking salita. Napakaganda nga nung pandemic. Totoo, maraming pangit na aspeto yung pandemic, pero marami ring magaganda. No, kasi nung pandemic, doon dumami yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. No? Kaya nga natuto tayo ng Zoom, nagzo-Zoom tayo ngayon. Pero nakuha natin ito sa pandemic, no? Nabalian tayo lahat, no? Hanggang umupo na lang tayo lahat at nagnilay ng salita ng Panginoon. At mahalaga ito, no? Kaya nga tayo ay inaalagaan ng mabuting pastol. Sabi niya, walang makakaagaw sa aking tupa. Hindi siya pwedeng maligaw, hindi siya pwedeng mawala. Hahanapin at hahanapin ko siya. At siya ang mabuting pastol kasi kaya niyang ibigay yung buhay niya sa bawat isa sa atin. At ito yung nangyari sa krus. Yung mabuting pastol ay inialay yung kanyang buhay sa kawan na napangalat. No? Napangalat. At siya ay namatay upang buuin tayong muli, bigyan tayo ng buhay. Kaya nga yung Good Shepherd Sunday ay Easter season pa rin, no, dahil ang mabuting pastol ay hindi lang tayo pinapastulan sa buhay na ito. No, pinapastulan tayo higit sa lahat patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo sa ebanghelyo natin, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, dadalhin ko sila sa buhay na walang hanggan. Ngunit bago mangyari yon, kailangan munang mauna ng Panginoon.
patungo sa buhay na walang hanggan at walang ibang daanan yung buhay na walang hanggan kung di kailangan danasin muna yung kamatayan. At doon na una ang Panginoon. Pumasok sa kamatayan at muling nabuhay dahil siya nga yung mabuting pastol nangunguna sa kanyang kawan, ayun din yung layunin, yung daan ng ating paglalakbay, no? Dito sa lupa, patungo doon sa pastulang walang hanggan sa kalangitan. At mahalaga ang sinabi ni Jesucristo sa huling talata ng Ebanghelyong ito, no? Ang mga kawan, tayo raw, ay ibinigay sa kanya ng Ama. Ay siya mabuting pastol dahil yung kanyang ama rin ay isang mabuting pastol. Sa lumang tipan, ang Diyos ay pastol, mabuting pastol, no? At sabi ni Jesucristo, ako at ang aking ama ay iisa. Iisa si Jesus at ang kanyang ama na nangangalaga sa kawan, na nag-aalay ng buhay sa kawan upang tayo, kanyang kawan, tayong mga tupa, ay makibahagi sa buhay ng Panginoon. Ngayon, ang mission natin, lahat tayo rin ay tinatawagang maging mabuting pastol. Kasi bawat isa sa atin, tandaan natin ito mga Bible apostles, Bible coordinators, mga kapatid nating kasama natin ngayon, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng mga taong nakarugtong sa ating buhay. Bawat isa sa atin. Kaya nga, lahat tayo ay may daladalang mga tao na nakaugnay sa atin. At tayo, yung inatasan ng Diyos na magdala sa mga taong ito papunta sa buhay na walang hanggan. Ayun ang mission natin. Ngayon, kung tayo ay mabuting pastol, iaalay natin yung buhay natin sa kanila. Minsan iniisip natin, naku, mahirap yata mag-alay ng buhay. No, pero simple lang naman, no? Ang pag-aalay ng buhay ay pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng lakas, pagpapahiram ng ating mga bibig, ng ating katawan, para ang Diyos ay pakainin yung mga kawan sa pamamagitan natin. At ang panganib, katulad nga ng nangyari sa lumang tipan, halimbawa pag binasa natin yung Ezekiel chapter 34, yung mga leader ng Israel, ito yung sinishare ni Brother Eloy kanina, hindi sila naging mabuting pastol kasi instead, no, imbis na ibigay nila at palusugin ng mga tupa, ginamit nila yung kanilang mga tupas para sa sariling kapakanan. Kinuha nila yung mga balahibo, yung wool, yung mga taba, kinain nila. Ang ibig sabihin, hindi naging mabuting pastol kasi ginamit yung mga tupa para sa sariling kapakanan, sa sariling kaligayahan at sariling buhay. Tayo ay tinatawagan na maging mabuting pastol na ilagay sa unang, pwede natin sabihin, sa unang posisyon na paglingkuran ang kawan. Ito ang mabuting pastol. Palaging iniisip yung kapakanan ng kawan, hindi yung sariling kapakanan. At ito ang paanyaya nitong Sunday of the Good Shepherd. Inalagaan tayo ng mabuting pastol, tayo ay kanyang naging kawan at patuloy na inaalagaan. But at the same time, dahil naranasan natin yung pag-aalaga ng mabuting pastol, tayo rin ay inaanyayahang maging mabuting pastol sa iba. Yung mga nanay, ang kawan ninyo ay ang inyong mga anak. Mga tatay, ang kawan ninyo ay ang inyong pamilya. Yung mga leader ng simbahan, merong kawan na inaalagaan. Kaming mga pare, meron kaming kawan. Yung Ministry ng Biblical Apostolate, ito'y isa sa kawan, no, na kailangan kong subaybayan. At totoo, ito ay humihingi ng panahon at oras. Humihingi ng lakas. Minsan kailangan natin maghanda, gamitin yung ating mga talento, yung ating mga talino. Ayun yung pagbibigay ng buhay. Ayun ang pagbibigay ng buhay. Darating yung panahon na baka totoong mangyari katulad ng mga martir nung sinaunang simbahan, tayo ay tawagin na ibigay yung buhay sa simbahan sa pamamagitan ng pagdanak ng ating dugo. Pero hindi naman madalas na nangyayari yun. Ang pagbibigay ng buhay ng natin na tinatawagang maging mabuting pastol ay ialay ang ating panahon, ang ating lakas. No, sana nga bigyan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos no, upang totoo na dalhin natin yung tinig ng Diyos, yung salita ng Diyos sa napakaraming tupa, napakaraming kawan na nalilito sa mga panahon na ito. Hindi alam kung saan pupunta, nanganganib, nasusugatan. Tayo yung mabuting pastol na inaatasan na ipakilala yung tinig
na magbibigay buhay. No? Kaya nga ito yung ating apostolate. No? Tayo yung mga apostol, mga isinusugo ng ating Panginoon ng salita ng Diyos na naging laman upang dalin ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos sa napakarami pang kawan, no, na naghihintay at nauuhaw sa mabuting balita. No? Siguro po hanggang dito na lang po, no? Siguro pwede na tayong magtaas ng ating mga panalangin. Yung mga kapatid natin na narito sa Zoom, kung gusto niyo magtaas ng panalangin, i-unmute niyo po yung inyong mic at itaas ninyo yung panalangin at bilang isang simbahan, sabay-sabay tayong itataas ang mga panalangin na ito sa Panginoon. Na po tayong magdasal. Panginoong Diyos, salamat po sa pagbibigay sa amin ng isang pastol na katulad ng ating Panginoong Hesus na sa araw-araw namin pangangailangan ay hindi niya kami pinababayaan. Lagi niya kaming ginagabayan sa aming mga gawain, sa aming mga balakid. Tunay po Lord, hiningi din po namin na kami din po ay maging matularan po namin ng Panginoong Hesus na maging pastol din po sa aming kapwa na nangangailangan din po ng tulong. Hinihingi po namin ito sa ngalan ni Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan na naliligaw ng landas, nawa ay nadama nila ang pagmamahal ng kanilang pamilya upang sila ay hindi maligaw ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digit mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga may sakit na nasa kanilang tahanan at nasa hospital, nawa ay magkaroon ng lunas ang kanilang mga karamdaman sa tulong at awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagdating ng halalan, piliin nawa natin ng mga taong may takot sa Diyos, may kakayahan, katapatan at tunay na may layuning maglingkod ng buong puso sa pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bilanggo na walang kasalanan, naway matan mo nila ang tunay na hustisya upang silang lahat ay makalaya at makapiling ang kanilang pamilya sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, naway tulungan mo kaming maging isang mabuting pastol sa aming kapwa at paglingkuran sila sa pamamagitan ng iyong gabay at presensya upang mahikayat namin sila sa iyong tahanan at patuloy kang paglingkuran at kilalanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, itaas natin ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po ay announcement na. Ang mag-a-announce po ang ating birthday girl, si Tere. Happy birthday, Tere! Hello po. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Hello po sa inyo. Ayan. Para naman po, mag-share po ako yung ating mga usual po na mga announcement. Ayan, paki-confirm po kung nakikita niyo na po ito. Ayan. So para po sa ating monthly formation and meeting para sa buwan po ng Mayo, magkita-kita po tayong lahat sa darating na May 17, Sabado, simula po ng 9 a.m. hanggang 12 noon sa San Carlos Seminary Multipurpose Hall po.
Sa second floor po siya kapag doon po tayo papasok sa chapel area ng Layforce Building. So, para po sa iba na hindi nakakaalam, magtanong na lamang po tayo and paki-confirm na lang po ang inyong attendance sa inyong mga coordinators. Pero para naman po sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, kahit hindi po kayo miyembro ng any parishes po ng Ministry on Biblical Apostolate, welcome po kayo sa aming sa event po na ito. So ito po ay libre, wala pong bayad. Mangyari lang po na paki-confirm po, i-message niyo po yung aming Facebook page para po malaman po namin na darating po kayo, masama po kayo sa aming bilang. Dahil maghahanda po kami ng munting salo-salo po sa ating pananghalian. Ayun po. So magdala po kayo ng Biblia, ng notebook, and pen po para po sa inyong mga personal notes po. And next po, okay po, ngayon ang ating annual biblical retreat sa darating na August 29 to 31. Nagaganapin po sa St. Michael's Retreat House, Antipolo. So para po sa registration fee, maaari pong maghanda na lamang po ng 3,000 para po sa accommodation and food po para po sa mga araw po na iyon. So, ayun po. Yun lang naman po yung announce ko. Pero Father, kasi baka may mga nais pa pong magtanong regarding po dun sa auditor po na nai-announce niyo po last time dun sa ating Biblical Spirituality Weekly po. Ayun po. Salamat po. Ayun, ang mga auditor ng mga biblical courses na ibinibigay namin, pwede naman, no? Ang ano nga lang, tinanong ko sa Ateneo, sabi ron na ang auditor for whole semester ay 12,000. Pero kaya raw nila magbigay ng 50% discount, so 6,000, no? Hindi ko alam sa San Carlos kasi nung siguro several years ago meron akong mga auditors na lay doon, Introduction to Scriptures, no? Yung mga basics sa Scriptures. Kung merong interesado, tatanong din natin sa San Carlos. Yung isa pa, nagtuturo ako din sa Don Bosco pero medyo malayo na, nasa Parañaque. Pero sa Ateneo po, kaya ng 50%, sabi nila to 70%. Salamat Sige po, po. Father. Salamat, Tere. Happy birthday. Pagdasal natin si Tere. At higit sa lahat, dahil Good Shepherd Sunday ang pinagnilayan natin, ipanalangin natin kasi magsisimula na bukas yung pagpili ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gagabayan yung ating mga cardinal na magsisimula na yung conclave bukas, no? Para pumili ng isang mabuting pastol para sa ating lahat, no? Sana makiisa po tayo sa seryosong pananalangin para sa itatalaga ng Diyos na kahalili ni San Pedro, ang ating bagong Santo Papa. Sige po, magkita-kita tayo sa susunod na Martes, no? Para sa ating Biblical Spirituality Week. Sige po, tanggapin natin yung pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayong lahat. Gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating Panginoong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Happy birthday! Thank you po. Happy birthday, Tere! Happy birthday to you! Kita-kita po sa May 17. Maghahanda po si Sister. Mag-aarado ako. Talaga, Bye-bye po. Maraming salamat, Tere. God bless you. Maraming salamat din po sa Santo Niño Parish. Thank you po, Father Rino. Maraming salamat. Welcome, sister. Salamat po. Thank you, Father Ado. Bye-bye po. Bye-bye, sister. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po.